Pansinin nyo, ano nangyari, umiilaw yung bulb natin, tapos parang umiilaw lahat. Yung active protect signal ending clip. Tecno Master Audio, powered by Toshiba Class H power amplifier. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila all the way from Taytay Rizal or Antipolo yata. Ito nakalimutan ko na eh. Naiwan ito ng mga gawain ko bago ko pumunta ng Bangkasan, Cebu. Ngayon, pinaka-issue nito parang naka-clip or protect na hindi ko na alam eh. Basta ito, kaya troubleshoot na lang natin. Ito nakatanggal na yung takip. Grabe, ito yung CA20 na original. CA20 nakalagay ha, CA20. So tingnan nyo yung supply nyo. 126, 126, 84, 42. Naka 3 tires. Tapos 126, di ba? Yung iba mga CA20, mga nasa around 105. Minsan, maswerte na kung maabot siya ng 120. Ito, 126. Okay, ito yung orig na supply ng CA20. Kaya nga CA20 siya, di ba? Kasi mga around 120 dapat yung supply. Laki yung transformer nyo, bigat. Tapos meron siyang 71 volts na 22,000 microfarad, 12 piraso na kapasitor. Ngayon, naka-plug tayo sa may bulb. Ayan, nagbabulb tayo once na nagto-troubleshoot tayo nang hindi natin alam kung ano yung pinaka-problema. Ayan, medyo nawawala pa ako sa issue ko. May jet lag pa tayo galing sa may Bangkasan, Cebu. Pansinin nyo, ano nangyari, umiilaw yung bulb natin, tapos parang umiilaw lahat. Yung active protect signal ending clip. Okay, ulit. Okay, channel 1 nga may problema oh. Off natin, baka matuluyan. Okay, channel 1 may problema. Maaari yung channel 2 good dito. Ngayon, try nga natin tanggalin itong tanggalin natin tong mga abubot niya. Yung iwan natin, yung supply lang, pinaka main supply lang, kung bababa yung ilaw natin. Tingnan natin ha. Okay? Natin kung bababa yung ilaw. Supply na lang na iwan ha. Ito kami pinaka main supply nyo. Natin. Meron pa rin eh. Off natin. Ibig sabihin may problema dito. May problema dito. At parang hindi gumagana yung fan. Okay, ito kinalas ko ng tornilyo nito eh. Kasi ito troubleshoot na nga natin. Ngayon, kapag ganyan yan, unang move ay, siyempre dito pa rin, MOSFET. Check natin itong MOSFET. Gamit dito eh, parang 70 and 10 yata ito na MOSFET. 1, 2, 3, 4, apat na piraso na 7. Alam ko 70 and 10 yung MOSFET yun eh. Tapos, check itong diode. Siyempre, yung fast recovery diode na itim na to. Tingnan kung may shortage yung output or wala. Tapos saka tayo pupunta dito sa may OP amp. Kasi wala itong fuse. Kung mapapansin nyo. Yan, walang fuse ito. Ngayon, bunutin natin. Kaya bang bunutin? Opya. Bunutin natin. Tingnan natin kung i-visual check muna natin. Kung ano yung pinaka opya. Oh, okay. Tingnan natin kung may mga nasunog na parts dito. Oh, ito. Phoenix bias na pala ito. 2.7 ang ginamit. Okay. Ano? 2.7K. Although, tama naman. Ngayon, sige nga. Diretso na nga tayo. Para hindi na ako mag-post ng video natin. Ngayon, unang i-check natin ay may fuse ba ito? Fuse yata ito eh. Ito. Parang alambre lang o fuse. Parang alambre. Teka lang, check natin. Ito. Okay, buo naman. Kasi itong isa. Okay, buo din. Tapos MOSFET. Okay, mukhang buo rin to. Balik natin, normal viewing. Okay. Tapos dito, pangalawa, mukhang buo din. Pangatlo, okay, mukhang buo din. Pang-apat, buo rin to MOSFET ah. Dito, okay, buo rin to. Tapos dito, okay, buo din. Okay, buo din to. Okay, buo din. Ngayon, kasunod ay ito. Oh, wala rin shorted yung fast recovery diode eh. Okay, wala rin. Meaning, maring buo yung output transistor. Next ay ito.
Yung diode dito, may shorted. Oh, wala rin naman shorted ah. Dito, parang wala rin. At ganun. Itong 150-33. Okay, mukhang buo din. 10 ohms, check natin. Ay, buo din. Itong isa. Okay, mukhang buo din. Okay. Ano kaya problema? Bakit umiilaw? Sige, balikan ko na nga lang kayo kapag nakita ko na yung problema. Halos wala namang shortage sa may MOSFET, pati dito sa may output transistor eh. Although, i-double check ko pa. Ay! Okay, ito yata. Yung ano? Kasi ito guys, kwento ko pala sa inyo, may may history na, kumbaga, ni-repair or pina-repair sa iba, ano bang pinakakwento nito? O pinuload sa iba? Ganun ba? Nakalimutan ko lang. Ito, meron pala ako nakita. Parang walang sapin to ah. Ito. Ito yung bias transistor oh. Check natin. Dapat hindi mag-short yan sa may bakal. Baka yan yung problema. Baka yan yung problema. D669 to eh. Check natin. Tapos, tingnan natin kung may shorted. Kung short yung bakal. Ayan. Shorted nga oh. Oh. Mukhang shorted. Okay. Mukhang wala nga sa pin, no? Okay. Kaya pala eh. Teka lang. Tingnan natin. Ito siya, oh. Inangat ko, Yan, inangat ko. Ngayon, angat na yan. Dapat may kwan yan. Merong sapin, hindi pwedeng mag-short sa may body yung kolektor niyan. Kasi pabaliktad eh. Kailangan may sapin na kwan yan na tawag yun, meka. Basta yung tipong hindi ma-isolate yung kolektor sa may heatsink. Kasi magsushort yan. Tingnan nyo, dapat wala yan, oh. Pansinin nyo. Oh, hindi siya pumalo, di ba? Kailangan ng sapin yan. Ayan. Mukhang kwan lang Mukhang ito lang siguro problema. Okay, double check natin. Lagyan natin ng sapin. Kung mapapansin nyo, ito may sapin to. Ngayon, check ko Kailangan walang short yan. Oh, naka-body yan, naka-body ground. Check ko itong gitna niya. Yung gitnang paa ng transistor kasi kolektor yan eh. Dapat walang short. Oh, yan dapat ganyan siya oh. Diba? Okay. Alam na natin. Lalagyan ko na muna ng sapin yan. Ito na naglagay na tayo ng yan oh, mekay nalagay natin oh. Yan, kailangan may sapin para hindi dumikit yung body sa may yung pinaka-kolektor niya sa may tornilyo. Yan, tapos simple testerin natin. Okay, sana yung itim. Tingnan nyo, pansinin nyo. Tinusok ko na oh, wala nang resistance oh. Ito may resistance to kasi may nakasalpak na supply. Ito wala oh. Wala na, di ba? O, ayan. Ngayon, try ko itong ibalik sa may pinakakatawan niya. Tingnan natin kung anong magiging klabasan. Naibalik na natin yung board. Ayan. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Okay, yung bulb natin, tingnan natin. Okay, bumaba. Dito, nawala na. Protect na lang na iwan. Pansinin natin kung bababa yan. Nag-normal na siya. Okay, naka-normal mode na yan. Siyempre, wag muna tayong tumawa. Sa bias muna tayo. Okay, tingnan natin yung bias niya. Ito, okay. Tapos, check natin. Ito tayo sa may volts. O yan. Testerin natin kung ano yung bias na lumabas dito or bias na lalabas. Okay, tingnan natin. Ayan, 0.28 siya. Okay, pwede. 0.28. Tapos dito, sa may kabila, yung stock pa. Stock pa ito yung trimmer niya. Ito pa kulay dilaw Ngayon dito, 0.23 lang. Halos pares lang Pwede. Okay, 0.28. Pasok na pasok. Ang gagawin natin dyan, siyempre, ayusin natin pagka-fix niyan, yung pagka-pwesto. Tapos siyempre, fixed bias din natin ito.
Yan guys, ito pala tandaan or lagi nyo tandaan, once na nagpalit kayo ng or nagkalas kayo ng board, kinalas nyo yung board, inangat nyo, nag-troubleshoot kayo. Ngayon, yung D669 na to, dalawang klase yan. Meron siyang pure silicone na walang bakal na nakalutang. Wala siyang bakal asin na nakalabas. Ayun, no need na may sapin yun. Kapag ito naman yung may encounter nyo, yung may sapin na yan, ang tornilyo na ilalagay nyo dyan is merong dapat isolation. Kung mapapansin nyo, meron siya oh. Yung fibra to eh. Ito naman, fibra tawag dito. Eh nakalabas niyan, yung kulay brown yan. Fibra yan. Yan yung nag-isolate ng collector against dito sa may body. Kasi mga may body ground eh. Kapag wala yan, kapag i-on mo, puputok yan. Kapag hindi ka gumamit ng bulb. Okay, kaya ngayon, lalagyan nyo ng isolation or fibra. Kung wala kayong fibra, pwede yung ginamit, ay napunta pala dun sa ilalim, pwede yung ginamit natin na Meca. Yung fiber, ito to, katulad dito, ginupit ko lang siya oh. Yan, yung sapin dito, yun lang gugupitin nyo, yung saktuhan lang siya sa makatapal yan sa may butas na hindi makadikit yung collector against na may tornilyo. Okay? Or di kaya meron pang isa nito, yung silicone naman siya. Ayun. Kailangan ma-isolate yung tornilyo against sa may collector. Ayan, kasi nga pabaliktad siya. Hindi pabaliktad ha, minsan kasi pinapataob nyo yan eh. O yan, ganyan. Okay na? Yan lang naging problema niya oh. Ngayon, ayusin ko yan, tapos i-fix bias natin kabila. I-fix bias ko na rin ito ha. Ayos ka, yan. 302, 3K yung trimmer niyan. Ito, 302, meaning 3K. Pero yung bias na ginamit natin ay 2.7 lang din. Kung ano yung bias na ginamit yan, inayos natin, ayan oh. Yan, maliit na yan oh. 2.7 ang gamit dyan, 2.7K. Ngayon, ito rin ginamit natin, 2.7K din. Red, violet, red. Okay? Yan, para parehas yung bias na lalabas. Ngayon, wala naman tayong bang gagawin dito. Hindi naman natin re-repair to kasi working naman daw ito. Eto, yun lang naman ang nakita kong problema. Okay, balik natin to sabay. Mag-audio testing na tayo. Nakabitan na natin ng speaker to, dalawa. Ayan, tapos may audio input. Laptop natin gumagana. Itong board na, ibalik na rin natin to. Ngayon, on natin, sana may audio na. O tingin ko, yun lang talagang problema eh. Okay. Siguro, taka sila. Bakit wala naman ang problema? Wala na sira, bakit ayaw pa rin? Okay, nakaprotect pa. Antayin natin. Ngayon, yun oh. Ba, naka-sub. Naka-pure sub siya. Oh, lakas. Channel 2. O, ayan. Naka-pure sub siya. Naka-pure sub. Okay, working na. Yun lang talaga naging problema niya. Yun lang talaga naging problema. Okay, sana nakapagbigay idea tayo kahit sa maiksing video lang natin. Diba, malay nyo, ma-encounter nyo. Lagi nyong tandaan, kapag gamit is D669 na walang bakal, yung may bakal, hindi siya pure silicone, gumamit kayo ng sapin. Laging gumamit ng sapin. Meca insulator or yung sa tornilyo, fibra yan, yung kulay pula. Yan ang gagamitin nyo. Okay? Techno Master Audio na naka-clip, signal, etc. Yun lang ang naging problema niya. Yung tornilyo lang na walang sapin. Okay, dahil lumabot ko sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pag-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.